Uminom ng tubig. Break. Ano yung bridge natin? Ano yung una mo? Ano yung bridge? Ito yung bridge natin? Gusto ko yung ano, yung hangin. Tapos patingin ko sa ang dami pawis. Ay, Salamat. Ako may kuya. Pinapirapit ko yung hangin. Pagtingin ko sa'yo, wala. Nambula ko yung pawis. ay, God bless. Mas gibo. Parang mas... Ilami mo yung polo ni Kuya. Ay, oo. Yung polo na yan. Matangkit mo dyan. Parang kasya. First time niya pumunta dito sa Saudi Arabia. Pinaglakihan mo, pinaglitan. Hindi kasya. Wala na kasi akong masaya. Sige lang kuya, sa sahod namin bibigyan ka sa kamsa. Kung merong maibibigay na polo, mas Ayun, maganda. oo. Mas may binigay ako sa yung polo. Pag may release mo kasi polo. Ay, okay na. I-introduce mo na yung ating ano, malayo pa narating nito. Ang ating pong preacher for today, mga kapatid, napakalayo po ng kanyang bahay. Invited siya. Ito po ang ating invited guest. Sa hindi pa po nakakakilala sa kanya, siya po ay may 2 anak na lalaki, isang asawa, at para sa inyong kaalaman mga kapatid, 1 taon na lang, 2 dekada na siya dito sa Saudi Arabia. Wow! Laban ka? Oh, para lang nasa sa salida. Para lang nasa pelikula. Executive Secretary. Hindi kay Dawin, sir. Sabi niya kanina, ano na ang sa Rose Folding Company. Huwag ka mga kapatid, siya po ang aming source ng aming contact lenses. Maraming contact lenses. Tagaluto pa namin. Nasutanghon! Ilang weeks? Ilang weeks na sa tanghon? Ilang weeks ba? 2 weeks pala. Ang sarap niyang magluto. Hindi siya tumatanda. Yan lang bata. May iced coffee. Sino kaya mag-serve sa kanya mamaya? Sino kaya? Walang mag-serve sa kanya. Diba? At dito sa INF, more than 2 years na siya. Siguro mga 2 years and 1 day. Mga ganun. Basta more than 2 years na siya. Sa hindi nakakikilala, welcome ating Kuya Gilbert Atienza Ani, Kuya Gibo. Amen. Praise God. Amen. Praise God. May parapol daw siya. Ay, alam. Actually, dapat may dala ako, kaya lang wala lang space dun sa bag. Okay. Wala sa At sagot. saka parang hindi siya appropriate pag... Bakit? Ayun. Amen. Handa na po ba tayo? Ako hindi. Hindi. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At lalong higit po ay sa ating Diyos na buhay. Amen. Isang the best na palakpak po sa ating Lord. Amen. Praise God. So ako po ay masayang-masaya. Alam niyo po kung bakit. Ayun. Ang dami kong task. Hindi lang po ako. Halos lahat po ng mga nasa SOM. Sa trabaho ko po, ang dami kong dapat alam mo yun, mga sensitibo na dokumento na kailangan isend sa mga manufacturers namin sa Italy, sa Europe, mga ganyan. Kailangan talaga ng presence of mind. Plus, meron pa tayong SOM, meron tayong exam, meron tayong practicum, at saka yun nga, ito pa. Pero alam mo, hindi tayo dapat mag-complain. Dapat mag-comply tayo. Amen. Kasi lagi yung grace ng Panginoon ay naandyan. Kahit gaano yung load na ibigay sa atin, kakayanin natin yan through the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Praise God. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng Nasaan na po yung slide natin? Kuya, busy siya. Chat. Amen. Praise God. Ayan. Sino po sa inyo ang nakakaalam? Pwede na po tayo makinig sa picture, mga kapatid. Sino po sa inyo nakakaalam ng Thessalonica? Ang Thessalonian po ay sila yung mga tao na nakatira sa Thessalonica. Amen. Amen. Ito po yung Thessalonica noong time na unang panahon, like 1500. Mga ganun po. Nasa po siya?
nasa northern part po siya ng Greece, which is matatagpuan po siya sa region ng Macedonia. Amen. Port area po siya sa Macedonia. Malapit po siya sa port. Kaya yung mga Macedonian, madali lang po sila nakapunta diyan sa Thessalonica. So ang mga tao po na nakatira diyan ay tinatawag na Thessalonian, sabi po ni Kuya Paul. Amen. Paano ba to? First time. Right side. Paano po? Ayun, praise God. In time, ito na po yung Thessalonian ngayon. Kung makikita nyo, napakagandang syudad. Napakaraming tao po dyan. Alam niyo po ba na napakaraming Kristiyano dyan sa Thessalonia noong unang panahon? Amen. At sino po sa inyo ang nakakilala kay Paul? Hindi po si Kuya Paul, ha? Kay Paul. Sino po ba si Paul? Hindi po si Paul Lucas. Amen. Si Paul po ay one of the leaders of the first generation of Christian. Amen. Paul was given incredible power to perform miracles, signs, and wonders. Amen. At take note po, sa 27 books sa New Testament, alam niyo po ba yung 27 books sa New Testament? Sino po nakakaalam? Revelation lang ang alam niyo. Wala yan. Amen. So ayun, sa 27 books sa New Testament, si Paul po ang pinakang may malaking contribution. Amen. Kasi guided po siya ng Holy Spirit. Amen. He is a follower of Jesus Christ who famously converted to Christianity on the road to Damascus after persecuting the very followers of the community that he joined. Dati po kasi pinersecute po siya. Kaya pumunta po siya, naglakbay po siya pumunta ng Damascus. He was one of the most prolific, and nabanggit ko na po, Paul is famous because he delivered the messages of Christ to Gentiles, preaching the importance of accepting that God overcome all evil in the world and the crucifixion of His Son, Jesus Christ. Amen. And Paul wrote a letter to encourage the new believers for fear that false teachers might have infiltrated their number. Amen. Kasi po, during that time, sa Thessalonian po, dahil napakarami nga pong Kristiyano dyan, alam niyo naman po yung mga false prophet. Dahil nga po yung Thessalonian ay, port area po siya, madali po siyang napapasok ng mga false teacher. Ngayon, ang worried po ni Paul is, sumulat po siya sa mga Thessalonian para yung mga tao doon ay hindi sila maligaw ng landas. Amen? At ito po yung sinabi niya. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Paul, Silvanus, Timothy, to the Church of the Thessalonians of the God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all making mention of in your prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and Father. Knowing, beloved brethren, your election by God. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa privilege, O Diyos, na ibinigay mo pong muli sa aming Panginoon. At muli po, O Diyos, nandito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Nang sa ganoon, Father God, makapagbigay po kami ng mataas na papuri, Panginoon. Mataas na pagsamba, Panginoon. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful privilege, Panginoon, that you use me, Father God, to spread your word, Panginoon. I pray, Father God, na Lord, guard my mouth, Panginoon, na tanging ang mga salita lamang po na lalabas sa aking mga labi ay nagmumula po sa iyo, Panginoon. Amen. Wala po akong kayahan, O Diyos, not by might, not by power, but by the power of your Holy Spirit. Amen. We thank you, Father God, and I pray, Panginoon, to open the hearts of my brethren, Panginoon, na Lord, lahat po ng mga salita, Panginoon, na maririnig po nila, O Diyos, ay Lord, itanim mo po ito, O Diyos, sa pinakamatabang parte ng kanilang puso, Panginoon. Nang sa ganun, Father God, may apply po nila ito sa pangaraw-araw po nilang pamumuhay at maibahagi po nila, Panginoon, sa mga tao, O Diyos, na nauuhaw sa iyong salita, Father God. Yes, Lord. We thank you, Lord. We honor you. We praise you. We glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So ito po yung key verse po natin ngayon. Matatagpuan po natin siya sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 4. Amen.
Chapter 1, verse 1 to 4. At ang title po ng ating message for today ay Be Thankful. Amen? Kailangan po nating palaging magpasalamat. Minsan kasi, tayo bilang Kristiyano, especially sa atin po, minsan nagiging kampante tayo. Kristiyano na ako. Naniniwala na ako sa Panginoon. Pero, kadalasan po, nakakalimutan natin magpasalamat. Kaya, ngayong araw na ito, i-remind tayo ng Lord na kailangan palagi tayong magpasalamat. Amen. Palagi tayong be thankful. Amen. So, ayun. Daghang si Ice. Daghang si Ate Ice. Simple lang yung tanong. Amen. Paul's letter to the church in Thessalonians is the first he wrote to European Christians, which clearly sets forth the fundamental things of Christian life. Amen. Malinaw po na naglalahad ng mga pangunahing bagay sa buhay po ng isang Kristiyano. Amen. From 1 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 4, we will be exhorted to strive to remain a thankful believer in 3 different ways. Amen? Minsan kasi nga, ayun, tulad po ng nabanggit ko kanina na kahit Kristiyano na tayo, ay yun, nakakalimutan po natin na kailangan natin magpasalamat. Napakarami pong bagay ang pwede natin ipagpasalamat. Hindi lamang po yung buhay natin, hindi lamang yung kalakasan natin, kundi sa lahat po ng bagay. Kasi, apart from the Lord, we are nothing naman eh. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng suot natin, ito kahit maliit, galing ko sa Panginoon. Amen? Praise God. Amen. So, ayun. Ang tanong po dito, what are these ways of thankful believers? Amen. Ang preaching po natin ay nahati sa 3. 3 different ways of thankful believers. Number 1 po ay giving thanks by prayer, giving thanks by remembering, and giving thanks as God's elect. God's elect, hindi po ibig sabihin yung election yung kakandidato ka bilang kapitan or bilang senador, bilang mayor. God's elect means chosen generation. Amen. We are the chosen generation of God. Amen. Praise God. Number 1, giving thanks by praying. Sabi po sa verse 1, pakibasa po, 3, 2, 1. Paul and Silas and Timothy, church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. Amen. Kung mapapansin niyo po, naka-red yung in. Tapos yung grace and yung peace. Amen. Hihimay-himayin po natin yun ngayon. Amen. Yung verse 1. So, ayun. Yan. Because they are in God, they participate in the very life of God and the very life of Christ. Amen? First, Paul says that they are the church. In means in God the Father of the Lord Jesus Christ. Amen? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. The first striking implication of this verse is that Jesus Christ and God the Father are one. Alam naman po natin yun. Amen? Amen. God the Father, God the Son, Amen. And God the Holy Spirit. Amen. They are equal in authority. Isa po sila, no? Jesus, who walked the earth, was crucified and rose again, is now ruling as one in equality with the Father in heaven. Amen. Una, sinabi ni Pablo na sila ang simbahan sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang unang kapansin-pasing implikasyon po sa talatang ito ay si Heso Kristo at ang Diyos Ama ay iisa. Amen. Pantay-pantay sila ng otoridad. Amen. Si Jesus na nabuhay sa lupa ay ipinako sa krus at muling nabuhay ay naghahari na ngayon bilang isa sa kapantay ng Ama sa langit. Amen. Because they are in God, they participate in the very life of God and very life of Christ. Amen. Namuhay po sila ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga po, si Paul ay napamahal sa mga taga-Thessalonica or mga Thessalonians. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. Amen. Praise God. At sabi po ng John chapter 15 verse 6, Amen. I am the vine. You are the branches. Amen. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung makikita mo po, naka-underline yung apart from me, you can do nothing.
Wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Amen. Kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, wala po tayo ngayon dito. Amen po ba? And verse 6, sabi pong ganon, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Ibig sabihin, kung tayo po ay hiwalay sa ubas, anong mangyayari? Susunugin po tayo at itatapon na lang tayo. Amen? Sabi kong ganun, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away, withers. Nalalanta po kung tayo po ay hiwalay. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Pinupulot, inihahagis sa apoy at sinusunog. Amen? We, as believer or follower of Christ, tayo po yung tinatawag na sanga dito. Amen? May magagawa po ba tayo kung tayo ay hiwalay sa Panginoon? Wala. Wala po tayong magagawa. Amen? Kaya tayo ay tinubos, tayo ay nagiging mga sanga na nakakabit sa puno ng ubas na si Heso Kristo. Ang ating buong spiritual na buhay ay nakasalalay na sa Panginoon. Anumang sanga na nahiwalay sa bagin ay nalalanta at namamatay. Kaya ang ating buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa pagkakaisang iyon. Amen? Kung tayo po ay hiwalay doon sa ubas, ano kayang mangyayari sa atin? Para po tayong, ang tawag dito, yung tuyong dahon na ano siya, nadadala lang siya ng hangin kung saan siya pumunta. Amen? Masisira ang buhay mo pag Amen. hiwalay ka. Paul continues with a wish for the Thessalonian believers, grace and peace. Makikita niyo po, grace and peace. At that time of salvation, grace saves every believer. Amen? Kahit po tayo, we are saved by grace. Amen. In that instant, we all who are in Christ receive the entire eternal quality of God's grace needed to save us for eternity, which results in peace with God. Kaya nga po tayo merong kapayapaan. Once we are saved, the old has gone, and the new has come. Amen. Wala na po yung dating Aisa. Inilibing na po yun. Ngayon, Aisang bago na po yung dito. Amen. Believers in Thessalonian already have all of that. But Paul prayed that they would have more of these traits. Amen. Sabi pong ganun ni Paul dito, no? Kung mapapansin niyo sa verse 1, to the church of Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. Kahit meron na po nito yung mga taga-Thessalonian, talagang ipinag-pray pa rin po ni Paul na magkaroon po siya nitong mga to. Amen? What does he mean by wishing this for the church when they already have been saved by grace and are at peace with God? Paul knows that grace and peace are not only something that each believer receive at salvation, but also something for them to grow in. Amen? Parang ganoon din po sa atin. Pag meron tayong grace and peace, lalago po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. As we walk po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang binago ng Diyos along the way, hindi po natin napapansin na lumalago na po pala tayo. May nagbabago na po pala sa atin. Minsan, mga kasamahan natin yung nakakapuna. Amen? I-mention ko po si Ate Chris Marie. Amen. Noong unang pagdating ko po dito, hindi ko po siya ikikwento para siraan po siya. Ikikwento ko siya para maging encouragement. Amen. Noong unang attend ko po dito, hindi una. Nung pagbalik ko po dito, nung January, kasi po ako po yung tao na talagang napaka-observant person ko po. Hindi po ako nagsasalita, pero binabasa ko kayo isa-isa. Amen. Meron po akong ganong gift at praise God, hindi po ako nagkakamali kung ano yung... Saan ako makakapunta? Si Ate Chris Marie, during that time, ano po yan? Ano po yung makahiya pag hinawakan mong ganon? Sensitive. Sensitibo. Amen. Nagkaroon po ako ng burden sa kanya dati. Pero hindi ko sinabi sa kanya. Alam niyo kung kailan ko kinuwento sa kanya? After 7 months. Nung nakita ko na yung pagbabago sa kanya. Okay na siya. Amen. Nakita ko na yung pagbabago kay Ate Chris Marie. Dati kasi napaka-sensitibo niyang tao. But by the grace of God, hindi niya po napapansin
na unti-unti na po siyang binago ng Sarap-sako, Panginoon. no? Amen. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ko. Kay Ate Christine. Amen. Ngayon, wala na siya hiya. Wala na po siyang hiya ngayon. Amen. At sabi rin po dito, Paul meant that whenever he thought of the Christian in Thessalonica, his heart was filled with thankfulness. Amen. Punong-puno po ng kagalakan at pasasalamat ang kanyang puso. Bakit po kaya? Sa palagay nyo? Uy, bakit daw makinig? Dahil, eto po siya. Because Paul started the church and even when he had to leave them, he is confident that they are strong in faith and blessed. Amen? Ang Thessalonica po kasi ay very strategic place, mga kapatid. Kasi dito po una nagpalaganap si Paul ng salita ng Diyos. Kaya confident siya that they are strong in faith and they are blessed. Amen? Because Pastor Flems are led by God to lead the IMF. Alam niyo po ba? And even we had to leave, and even, iwanan ni Pastor Flems yung IMF, confident po siya na magpapatuloy tayo Amen. sa pananampalataya natin sa Amen. Panginoon. Kahit saan po tayo mapunta, hindi, just in case. Hindi ko sinabi na aalis si Pastor Flems. Kahit saan po tayo mapunta, nandito na po yung Kristo sa puso po natin. Amen. Amen. Ako dati nung naging Christian ako dito sa Saudi Arabia, worried ako nung pag-uwi ko ng Pilipinas. But itinuro sa akin na God is everywhere. Kahit saan ka pumapunta, may Panginoon. Nung pumunta po ako ng Sudan, worried din po ako noon. Kasi malalayo ako sa Panginoon. But alam niyo po, napakabuti ng Lord. Nagkaroon po kami ng customer or nagkaroon po kami ng guest na Pilipina, teacher po siya, at siya po pala ay pastora. May church po sila doon sa Sudan. So ayun, doon po sa pag-stay ko po sa Sudan, nagtuloy-tuloy din po yung pagdalo ko sa simbahan. Imagine gaano kabuti ang Lord. Pag nasa desire po ng puso mo, kahit anong mangyari, doon ka ladalhin ng Panginoon. Hindi ka niya ilalayo kahit saan ka pupunta. Amen? Amen. Amen. Praise God. Tagal na pala niya sa ano. Sabi din sa po. Sudan. Opo. 2009, nagpunta po ako ng Sudan hanggang 2010. Amen? Paul knew that this work was beyond him and his abilities, but the work of God. Amen? Because he was guided at that time by God, nagawa niya beyond his ability. Imagine during that time, that Paul was given incredible power and perform miracle signs and wonders. Amen? Kasi ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay po ni Paul. And sabi din po dito, Paul was thankful not because the Thessalonian Christians were morally faultless, not because they were accurate in all their doctrine. Medyo ano po siya, no? Medyo malalim yung ano dyan, yung pagkakabanggit. But sabi dito, he always thanking God because of His divine intervention in the lives of that Thessalonians. Remember mga kapatid, Paul was given incredible power and perform miracles, signs, and wonders. Without God's direction, their spiritual growth would have been impossible. Parang ganun sa atin. Pag hindi tayo naka-tune in sa sa channel natin sa Panginoon, walang mangyayari sa atin. Pawindang-windang tayo. Baka ngayon, sa mga oras na ito, no, kung wala tayo sa Panginoon, ano kayang ginagawa natin? Nagmumukmuk, tulog, yung ibang punta ng bata. Nag-iimot siya isa. Amen? Kaya kailangan po kailangan natin maging thankful. Kasi, kahit gaano man tayo kasama minsan, aminin natin, kahit tayo gaano kasama minsan, kahit gaano yung pagkukulang natin, pilit at pilit pa rin na dinadala tayo ng Panginoon Amen. sa lugar na ito. Ganun po katindi yung grace ng Panginoon. Amen? Ayun. Amen. Sabi din po dito, Paul was thankful to God for the power of the gospel that changed the lives of Thessalonians. He thanked God because the Thessalonians have embraced the gospel without compromise, resulting to the growth of church. Amen. So ayan, nandiyan na po siya.
Hindi ko na po siya i-elaborate. Amen. At nasa number 2 na po tayo. Sabi po sa verse 3, pakibasa po ulit, sabay-sabay, 3, 2, 1. Remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and our Father. Amen. Naintindihan po ba natin? Remembering without ceasing your work of faith. Kung makikita niyo po, nakaread yung work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ is the sight of our God, the Father. Amen. There were things about Christians in Thessalonica that Paul simply could not forget. He always remembered them, and what he remembered about them made him thankful. Amen. The work of the Holy Spirit and the awesome manifestation of the three great Christian virtues, faith, sabi po dito, faith, love, tsaka po hope. Amen? Work of faith, it means includes sharing the gospel. Amen? Na dapat meron po tayo as a Christian or bilang binago ng Panginoon. Teaching the Word of God. They were working the supernatural works of a believer. Kasi nga, guided po sila ng Holy Spirit. Kung hindi naman po sila guided ng Holy Spirit, hindi naman po nila magagawa yun. Amen? Ganun din po sa atin. Kung minsan, kung hindi tayo guided ng Holy Spirit, makakapag-share ba tayo ng Word of God? Hindi. Kasi parang umaga sa atin, pag wala tayong tinatawag na conviction, parang ang porny, no? Ang baduy na mag-share ka ng Word of God. Ang baduy na magtataas ka ng kamay para mag-praise and worship. Ano po? But because we are guided of the Holy Spirit, nagagawa po natin ang mga bagay na ito. Amen. Amen. Labor of love. Baka ma-misinterpret nyo ha. Hindi po ito yung labor na na sa construction worker. Amen. Pag sinabi pong labor of love, the love that they showed was not that easy love that world can show or can offer. The love that these new followers of Christ live out in their daily life was the difficult love that allowed them to love their enemies and their persecutor. This kind of selfish, supernatural love shines as unique in a selfish world. Kaya mo bang mahalin ang kaaway mo? Patawarin ka na muna. Di ba ang hirap, Lazim. Ang hirap. Imagine kaaway mo siya, mamahalin mo siya, and because of supernatural love, minahal po nila yung mga kaaway po nila. Amen. Sa atin, mukhang napakahirap. Halimbawa, magkaaway kami ni Ate Chesa. Paano ko siya mamahalin kung kaaway ko siya? Amen. Alam niyo po kung ano yung unang gagawin nyo? Patawarin. Amen. Ang the best gift is forgiveness at ipag-pray yung kaaway mo na lumambot yung puso niya nang sa ganon, or ipagluto mo ng sutang mo. Amen. Nang sa ganon ay bumait siya at matutunan mo siyang mahalin. Amen. Patience of hope. Continuing under pressure, these new believers were immediately subject to suffering and persecution because of their faith. Yet, this new church was characterized by hope rather than despair. Amen? Yung kawalan po ng pag-asa. Hope in the face of persecution is a supernatural hope. Kung anong hope meron po tayo, yun po ay supernatural hope. Kasi hindi po yung hope na nung nasa world po tayo. Kahit nung worldly pa po tayo, meron po tayong hope, pero iba po yun. Ngayon, yung hope na meron tayo, since nasa Panginoon na po tayo, yun po ang tinatawag na supernatural hope. Amen. Praise God. Amen. Sabi din po dito, Paul believed that true faith must produce work. James taught that faith without work is dead. So we believe and live with. Naniniwala po ba kayo doon? Pag wala tayong pananampalataya, walang mangyayari. Faith without action is dead. Amen. Amen. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Amen. Ayan. Working out a relationship that driven by love becomes comforting and less stressful. Example po mga kapatid, sa mag-asawa, kung ang isang relasyon po ay not driven by God, yung love not driven by God, ano po kaya ang mangyayari?
1 month na, wala yun. Amen. Mangyayaring away dito, away doon. Bato ng mga gamit, basagan, hiwalay. Kung ano-ano na, pati yung mga anak, apektado na. Kaya importante na, halimbawa, yun nga, sa relationship bilang mag-asawa, or kahit hindi mag-asawa, no, kailangan ang Panginoon lagi ang center of our relationship. Para kahit ano man ang mangyari, bayad pa rin po tayo. Amen. Nakwento ko nga kanina kina Ate Rosel, na nung time po na stage po namin mag-asawa, first year, second year, third year, fourth year, hanggang fifth year namin, nandun po talaga yung stage na palagi kayong mag-aaway, mag-asawa. Hindi po kayo magkakaunawan. Kahit Kristiyano na po kami during that time, may mga bagay po na hindi din po talaga kami nagkakaunawaan. Tapos dumating po sa point na maghihiwalay kami. Kasi ayaw ko na, gusto ko na siyang iuwi, gusto ko na siyang ihatid sa kanyang pamilya, sa Pangasinan. Ngayon, salamat sa Panginoon, no, kasi nung pagbukas ko ng TV, yung Tulfo. Napanood ko doon na pag naghiwalay pala yung mag-asawa, pag ang anak mo ay below 7, doon pala siya mapupunta sa babae. Ay, wag na lang, mawawalan ako ng anak. So, hindi po ako nakipaghiwalay sa asawa ko. So, yun yung plano ng Panginoon. Kasi kung nakipaghiwalay ako sa asawa ko, wala akong anak. Amen. Amen. Next po. Paul believed that hope must produce patience. It is viewed as the long-suffering endurance needed to survive hard times and become victors through them. Amen? Pag may tiyaga, merong nilaga. Amen. Pag may tiyaga, merong nilaga. Wag po tayo magsasawa, na kulitin natin ang kulitin. Halimbawa yung pamilya natin, kung gusto natin na sila ay masave, wag po tayong manawa. Kulitin po natin sila ng kulitin. Mag-share tayo na mag-share at magpakita po tayo ng mga good sides po natin. Nang sa ganon, tayo po mismo yung tutularan. Amen. Hindi na tayo ma-stress, hindi tayo mahihirapan. Kasi once we are saved, accountability po natin yung pamilya po natin na kailangan po, masave din po sila. Ganon din po yung nangyayari sa buhay ko during that time. Nung pumunta po ako ng Saudi Arabia, I was a Mormons. Lumaki po ako bilang Mormons, and then nung napunta po ako ng Saudi Arabia, sabi ko, napakaraming naghihikayat sa akin na umattend ako ng Bible study, umattend ng church. Hindi po ako umattend, pin-persecute ko po yung mga yan. Alam niyo kung bakit ako umattend? Kasi nahihiya na ako palagi kasi may dalang pizza. Ang pakay ko lang talaga is dun yung Domino's Pizza. So ayun, umattend po ako ng Bible study. Pero sa pag-attend ko po ng Bible study, kahit nagsasalita yung teacher, talagang ang mga sagot ko ay pabala. Kasi ang katwiran ko sa sarili ko, hindi ako mag-born again. Ba't ako mag-born again? Gusto ko pag-uwi ko, matatag yung testimony ko sa Mormons na Mormons pa rin ako pag-uwi ko ng Pilipinas. Pero hindi yun ang plano ng Panginoon. Ang sabi ng mga kapatiran na umattend ng Bible study, maraming magagandang babae sa church, maraming pagkain. Ang pakay ko sa church, magagandang babae at pagkain. Totoo naman nga. Napakarami naman talagang magagandang babae. At napakasarap ng pagkain. Amen. Ang daming magagandang babae. Ako lang yun. And then, Hindi mo nakita si Kuya Kibo, ang turo niya hanggang dyan. Hindi ka kasali. Wala ka pa pala ng and then ang pangalawang linggo, ganun pa rin. Tinry ko pa rin kasi ang dami naman nga talagang magagandang babae at ang sasarap ng pagkain. Doon po sa third week na pag-attend ko, kahit ang pahay ko po ay yung magagandang babae, doon po ako tinas ng Panginoon. Totoo pala yung tinatawag nilang Holy Spirit. Akala ko, laro-laro lang yun. Oo, yung mga nag-speaking in tongues, yung mga umiiyak during praise and worship. Yung pa-third Sunday ko po, doon po talaga ako hinipo ng Panginoon. Kaya naniniwala ako na kahit tumago ka pa sa baon, wala kang kawala pag ang Diyos ang tumawag sa iyo. Amen. Many are called, but few are chosen. Amen. Kaya mapalad po tayo mga kapatid. Amen. Amen. Paul reminded them that God loved them. It means beloved. And that He chose them, it means election. Amen.
Putting the two together, we can say that when we love someone, we naturally choose them. Amen? Parang ganun sa Panginoon. Dahil mahal tayo ng Lord, pinili niya tayo. Kasi kung hindi niya tayo mahal, hindi naman niya tayo pipiliin. Amen? We are the chosen people. We are the chosen generation. Amen. The praise beloved by God was a praise which the Jews applied only to supremely great men like Moses and Solomon. And to the nation of Israel itself, however, the privilege of God's chosen people has been extended to the Gentiles. Amen. Hanggang umabot po yan sa generation po natin. We are chosen people of God, kaya nga tayo nandito. Amen. Kaya nga tayo nag-aaral ng SOM kasi chosen generation tayo ng Panginoon. Kaya nga sila Kuya Alan, itong mga to, sila Pastor Flem, sila Pastor Noel, nag-aaral sila ng hermeneutics, nag-aaral ng eschatology. Amen. Kasi we are chosen God, we are chosen people by God. At ano po, pagdating ng panahon, talagang sa ayaw man natin at sa gusto, gagamitin tayo ng Panginoon. Amen. Wala po tayong ligtas. Amen? Walang takas. Wala tayong takas. In 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into the marvelous light. Amen? Dati po tayo ay nasa kadiliman. Tawag dito? Hinango? Ano ba yun? Tawag doon? Hinango tayo ng Panginoon. Hindi ko alam sa ibang term. Hinango tayo ng Panginoon from darkness to light. Amen. Mapalad tayo. Kaya kailangan magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Amen. A chosen generation, sabing ganon. A chosen generation. Tama ba yun? 1,000 pala. Amen. You are chosen family. Amen. We are chosen family. Amen. A royal priesthood, it means modeling and teaching God's way to the surrounding nations through their example. Amen. Ang sinasabi po dito yung surrounding nations, kumbaga sa atin, dun po sa family po natin. Amen. Kailangan tayo yung maging role model. Ako tulad ko po, hindi ko po pinuwersa yung family ko na magsimba tayo, mag-born again Christian kayo, kasi born again na ako. Alam niyo po ang nangyari, kusa silang sumama sa akin. Kasi nakita nila yung changes. Amen. Kung gaano po ako binago ng Lord. Sila mismo yung nag-approach na sumama sa akin sa church. At hanggang ngayon, praise God, yung mga kapatid ko, yung nanay ko, yung mga bayaw ko, at yung iba ko pang mga bayaw, nagpapatuloy po sila sa Panginoon. Amen. Praise God. At yung bunso ko pong kapatid, preacher na rin po siya. Imagine. Praise God. Amen. A holy nation, unified by truth of God and the power of God's Spirit, collectively forms a spiritual nation of people spread throughout the globe. His own special people. Tayo po yun. Sabi po dito, blameless, harmless, without fault, and lights in the world. Amen. Dapat as a Christian, i-declare po natin ito sa ating mga buhay. Alam ko po na bilang isang Kristiyano, kahit tayo po ay Kristiyano na, kahit sila po ay pastor na, mga bishop na, o kung sino pa man, as long as na yung paa natin ay nakatungtong sa lupa, we are not exempted na magkasala. Amen. Kaya nga binigyan tayo ng 1 John 1:9, that if we confess our sins, He is faithful and just and will to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen. Kasi kailangan blameless po tayo, harmless, without fault, at kailangan lights of the world. Kailangan makita yung ilaw at asin. Hindi yung pag nakita yung pagmukha, yan naman si Esa. Pagmukha na yan. Malapit na. Hindi dapat ganon. Amen. Hindi ka asin. From light to darkness. From light to darkness. From light to So, hindi siya. Alam, may pressure. Guys, sa suka ka ngayon, hindi asin. May pressure na yung burden ko. Suka ka ngayon, hindi asin. Amen. So ayan, malapit na po tayong matapos. Inuusin ka na.
What more can we thank God Alam ko for kung in saan any siya- circumstances? Alam ko kung saan siya- Napakarami. Ano po? We can thank Him for spiritual growth. Amen? Kailangan nating pasalamatan ang Panginoon Amen. dahil lumalago po tayo spiritually. Amen? Keeping our eyes on this world will only bring discontentment and frustration. Kung nasa mundo po tayo, laging mararamdaman natin frustration. Hindi po tayo kontento. Pero nung naging Kristiyano na po tayo, kung ano yung ibigay ng Panginoon, kontento tayo. Kahit yung salary natin, 1,500, nakapagbigay tayo ng tithes and offerings. Kung ano Amen. man yung matira sa atin, kontento tayo. Bakit? Kasi nasa Panginoon tayo. Amen. Kung wala tayo sa Lord, sa palagay mo, magbibigay mo kaya yung 10% ng 1,500? Hindi, bibili mo ng Hindi, kasi sayang. Di po ba? Budget na yun. Amen? Filling our minds with things of this world will only bring discontentment and frustration. Living for this world will only bring discontentment and frustration. Kaya napaka-importante po mga kapatid na we as a Christian, kailangan kaligdan po natin yung mga nasa mundo. Kasi sa panahon po ngayon, lalo na sa mga social media, nakita niyo po yung yung pinost ni Ate Grace kanina, na parang may praise and worship. Tapos, Oo, maraming. di ba? Pinag-uusapan sa inuman. Kaya kailangan mag-maingat po tayo. No? Next, we can thank Him for His abundant grace and His abounding small and large mercies. Amen? His timing is impeccable. He provides for His own in ways that are unfathomable. Napakalalim po nito. Ano po ba ito, Kuya Ed? While we must expect persecution and trials in life, we also can be confident that God will walk with us and provide all we need in our difficult journey. Kahit mahirapan man tayo, lububok tayo sa kahirapan, nandyan po ang Panginoon para tulungan po tayo. Amen? Amen. Kung tayo ay wala sa Panginoon, pag may problema, anong gagawin? Iinom. Mag-iinom. Oh, wala namang pera. Di ba? Pagkatapos na mag-inom, anong mangyayari? Nagkakautang. May utang ka, masakit ang ulo mo. Hindi, may Kung pasa. ano-ano na. Amen po ba? Sinuntok kasi. Tayo napakapalad po natin, kaya kailangan pasalamatan natin sa Panginoon. Napakapalad po natin na tinawag tayo ng Lord, kasi kung nasa mundo pa po tayo, wala. Pagbakasyon mo sa Pilipinas, barkada, inuman, kung ano-ano. Ayun. Ayun, wala. Amen? Walang buhay. We can thank God for His Word, sa Kanyang mga salita. Kasi kung walang salita, hindi tayo lalago. Amen po ba? God's Word is not just any old book. Hindi lang po ito aklat, mga kapatid. Kaya kailangan importante na, ayun, talaga magbasa tayo na magbasa. Kung may time, magbasa. Kahit nasa biyahe. Ako, yun po yung ginagawa ko personally, mga kapatid. Minsan, wala naman talaga akong physical Bible. Pero may audio ako. Ito, kung mapapansin yung mga download dito sa laptop ko, mga audio, ano po yan? Mga audio Bible, praise and worship. Kasi ako po yung tao na, na hindi po ako kontento sa isang araw kung wala akong maririnig na praise and worship, wala akong word of God na mababasa. Yun po yung, ko, salamat sa Lord. Amen. Yun po yung characteristics ko. Amen? We can thank God for His family. We as a family. When we are going through a trial, the family of God surround us with so care and love. Amen. Yun po ay napatunayan dito sa IMF. Amen. Thank you for your love, guys. Yun. Kaya kailangan, pasalamatan natin yung mga kapatid natin. Thank you, Amen. Kasi, nagkaroon po tayo ng pangalawang pamilya dito sa Saudi Arabia, which is, napakapalad po natin. Amen. Spiritual family. Amen. Hindi tayo napunta dun sa kung ano-anong pamilya, mga fraternity, mga kung ano-anong samahan dyan sa labas. Dating ganyan si Ice. So ayan, mapalad po natin. Mapalad po tayo. As we live our normal lives, we don't think to express our concern and love for one another. But as soon as someone faces a trial, amen, nagtutulungan po tayo kung sino may problema. Pinagpipray po natin yung mga kapatid na may mga problema. Kaya nga po, napakapalad po natin na meron po tayo na ito ng mga kapatid. Ito po ay hindi dapat pinapatulog lang sa ating mga bulsa. Dapat po ito ay
pinag-pray natin. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Amen? Praise God. Amen. We are there, Aaron, ready to do what we can to ease that burden. Is the wonderful blessing of Christian love. Amen. Ano pa po? There are many and different ways to thank God when it comes to the brethren in the church. Napakarami po ano? Giving thanks by praying, mga kapatid. Giving things very Kailangan, palagi tayo magpasalamat ano? For the answered prayer. Hindi lang yung ano, yung, alam mo yun, hingi ka lang ng hingi sa Panginoon. Gusto mo lang lagi kumabig ng kumabig. Hindi ka marunong magpasalamat. Napakarami mong bagay mga kapatid na kailangan kang ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi lang yung buhay natin, hindi lang yung kalakasan natin, hindi lang yung pagkain, yung tubig, mga mahal natin sa buhay. Kundi lahat po talaga kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi kung wala naman talaga ang Panginoon, wala. Wala po tayo mga kapatid. Apart from the Lord, we are nothing. Amen? Giving thanks by remembering. Alalahanin po natin mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon. Imagine, magagawa po kaya natin yun, ipinako sa krus, kung ano-ano pong ginawa sa Kanya, nilagay ng koronang tinik, para lamang bigyan tayo ng free na salvation. Wala pong bayad yan. Ang kailangan lang po natin gawin, I accept the Lord as our personal Lord and Savior. At mamuhay tayo ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi naaayon sa kagustuhan ng mundo. Kasi pag umayon tayo sa kagustuhan ng mundo, wala pong mangyayari sa atin. Amen? Kaya kailangan magpasalamat po tayo sa Panginoon. And number 3, giving thanks as God's elect. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi yung yung political election, yung barangay captain, SK chairman, mga ganon. Giving thanks because we are chosen generation. Amen. Tayo po ang pinili ng Panginoon. Amen? And lastly, iiwanan ko po yung verse na 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sabi pong ganon, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Lahat ng nangyayari sa atin, whether masama man yan o mabuti, kailangan po natin maintindihan mga kapatid, na yan po ay plano ng Panginoon. Amen. Nakaalay na po yan na mangyayari sa atin, masama man o mabuti. Kasi alam niyo kung bakit? Behind those trials, behind those circumstances, behind those challenges na nangyayari sa buhay natin, lagi pong may purpose ng Panginoon. Kaya kailangan maging sensitive po tayo sa pagkilos ng Lord sa buhay po natin. Hindi yung minsan magkakaroon tayo ng malaking question mark, bakit nangyayari ito sa akin? Kailangan mong i-anticipate mo yung pagkilos ng Holy Spirit o pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. Nangyayari ito sa akin kasi may magandang plano ang Panginoon. May intindihan ko ito sa bandang dulo. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. At palakpakan tayo. Kung sila po yung nandito po natin, pakiplay po nung Give thanks. Amen. Ay, nakalimutan ko. Sorry. Wala ba dyan? Nakakano? It is giving. Because it's giving. Sabi mo, because it's giving. Amen. Tumayo po tayo mga kapatid and let us pray. Awitin po natin yung give thanks. Kasi kailangan talaga mga kapatid, lagi natin isa puso, isa-isip po natin na palagi po tayo magpasalamat sa lahat po ng bagay, lahat po ng circumstances na nangyayari sa ating buhay. Amen. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor Hallelujah, Lord say, God. I Namang am Diyos, weak. nagpapasalamat po kami, O Diyos. Because of what Kung ano po yung ginawa mo sa buhay po namin, O Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kaligtasan, O Diyos, salvation, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Panginoon, ng free at walang bayad sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa pagpupusto po, sa kapapasalamat po namin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita po, Diyos, na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na nagpapalakasan po kami, O Diyos, pag kami po ay may mga trials, may mga circumstances po kami, Panginoon, may mga challenges po kami, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po that we are the chosen generation, Panginoon. Pinili mo po kami, Panginoon, na sa ganun, O Diyos, magkaroon po kami ng magpalakasan po kami bilang mga anak sa Panginoon, bilang magkakapatid, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat din po, O Diyos, sa banal na Espiritu, Panginoon, sa conviction, O Lord God, na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na araw-araw, Lord, sinasamahan mo po kami, Panginoon. Pinapalakasan po kami, Panginoon, Lord God. Sapagat, Lord, alam po namin, O Diyos, na kung ang bawat isa sa amin ay hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kami magagawa, Panginoon. Kung ano man po ang meron sa amin, O Diyos, kung ano man merong lakas po kami, Panginoon, kung ano man merong buhay po kami, Panginoon, Lord God, kung ano man biyaya meron kami, Panginoon, ito po lahat ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Apart from you, O Lord God, we are nothing, Panginoon. Wala po kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat, Lord, Ikaw po ang Diyos namin noon, Ikaw ang Diyos namin ngayon, at magpakailan pa man, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na ang Diyos namin sinasamba, Panginoon, ay isang Diyos na buhay at isang Diyos na may magagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang buong buhay po namin, Panginoon, lahat po ng aspeto ng buhay po namin, Panginoon. We thank you, Father. We honor you, we praise you, we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, Hindi lang yun lahat babad, meron ding tulad. 9 verse 7. Kanina si Aisa narinig ko puro babad. Wala na. Nakakatas pala yung pag-istig mo na isa. Nakakatas pala pag-iiyak. Bakit wala? Ay, sorry. Feel na feel ko po talaga yung pamilya. As in, yung pamilya, ano kayo? Baba sa president. Meaningful na message ng ating Kuya Gibo. Di ba nga, sabi nga po, di ba, pagsasabihin, tatay, di ba, sabi po, di ba, tatay, no? Pagsabihin, peace be with you, ano sasabihin? Oh, di ba? Yun yung sinasabi, and also with you. Pero may mas malalim pa po palang, ano na, peace be with you, or Jehovah Shalom. Peace be with you, ibig sabihin, walang pagkukulang sa iyong Panginoon. Yun pala yun. Kaya naman, dadako na tayo sa ating tithes and offering ng ating past coach. Tama ba ako? Ako palang pangalan. Ay,
Patagalin mo pa. Hindi siya sure. Fast forward po. Meron na ba wala pa? Hindi daw siya yun. Pass Coach Noli. Hindi na alam mo, diba? Fast course mo ulit may tanggol. Grabe. Praise God. Passport no limit ang hiri. Umayos ka. Well, anyway, maraming salamat po mga kapatid sa inyong walang sawang pagpapagpapuro sa ating Panginoon. Purihan natin Diyos, palakpakan po natin siya. Hallelujah, Lord. Thank you po, Panginoon. Okay, ang ating pong verse for today is, alam na po natin yan, 2 Corinthians 9:6-7. So ito pong part ng ating worship service is offering. Okay po. So sabi po dito sa 2 Corinthians 9:6-7, whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whosoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly and under compulsion, for God loves a cheerful giver. So gusto ko lang po bigyan po natin ng emphasis yung sinasabi niyo. Whosoever sows sparingly will reap sparingly. Ibig sabihin ito mga kapatid, hindi ito po yung sa physical aspect na kung saan nagbibigay tayo, kung ako magbigay ng this amount, ito lang ang aking makukuha ng grace ng Panginoon. O magbigay ako ng malaking halaga, ito lang din yung maibibigay sa aking halaga. Hindi po yun. Kung sino po ang mag-invest ng spiritual growth po natin, sparingly, maliit lang. Yung pag-uunaw at pagpapala na makukuha natin sa Panginoon ay ganun lang din kaliit. Kasi yun lang ang ginugol natin sa kanyang presensya. So kung sino naman ang nagbababat sa presensya at pag-aaral at ng salita ng Panginoon, syempre, ang blessing ng Panginoon through our spiritual growth is malaki din po ang balik sa atin. Okay? Ito po yung binibigyan ko ng emphasis, hindi po doon sa physical aspect na nagbibigay tayo. So mag-invest po tayo sa ating spiritual growth na kung saan nag-aaral tayo, nag-Bible study tayo, nag-prayer meeting, may devotions. Bakit po? Kasi the more we study His words, the more we grow and become closer to our God the Father, and the more also that we will what? Know Him better personally. Amen. Personally po. Kasi we should have a personal relationship to our God. Now, since you have this rooted in the Word of God, that's why, sabi nga po dito, each of you should give what you have decided in your heart. Kasi kung gaano natin kamahal ang Panginoon, ganun din yung pagbibigay natin. Wala ko yung nakitang amount, di ba? Kung magkano. Wala. Ano sabi dito? Not reluctantly or under compulsion, for love God's a cheerful giver. So cheerful means, kaya ako nagbibigay kasi sa pag-aaral ko, sa presensya ng Panginoon, na kung saan God is devoting me. I've been devoted to Him and He devoted me to what? To be His children. Ano nangyayari? We give happily. Gaya nung isang araw, nag-usap kami ni Pastor Flens, sabi ko dun sa tinatawag na sacrificial giving. Kasi meron sacrificial thanksgiving, kung saan, in any circumstances, let's give thanks. Katulad naman na natin ngayon. Magpasalamat tayo. Mahirap ang pinagdadaanan ko ngayon, salamat sa Diyos. Dahil dito, natututo ako maging patient. Dahil sa taong yan, natututo ako paano mahalin ang hindi katanggap-tanggap. Pointed sa'yo, Isaac. Grabe ka. Bakit? Kasi nga, nandun yung pagpapala ng Panginoon sa atin in our personal life. For example, our what? Attitude. Our characteristic. The character. Di ba? So we should be a testimony at the same time. Di ba sabi nga, faith without work is dead. Bakit? For we have faith in Christ Jesus that enable us to act. Enable us. Hindi self-righteousness. Kasi marami ang matuwid, pero pansarili nila. Kasi gusto nila, mas magaling ako dyan. Tingnan mo, mas mabait ako dyan. Ay, ito, mas ako dito. Diba? Yun, self-righteous yun. Pero dahil sa
presensya ng Panginoon, sa kanyang pagpapala, kanyang habag sa atin. Bilang para tayo maging anak, anong po nangyayari? We can now act on this. So, ganun din po sa ating worship sa Panginoon through giving. We are giving not because we are being told to, but we are giving because of our love. And our appreciation sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya po, hindi po ako nagsasabi na dapat ito yung, kasi pagpapalain ka ng Panginoon, kasi bago pa lang, pinapala ka na niya. Napili ka na niya. You've been blessed already. You've been saved. So, sana po sa ating offering na ito, kung ano man po ang inyo pong kinaluluguran ng inyong kalooban, na kung saan, ganito po ang amount na ibibigay ko sa inyo, Panginoon. Although nahihirapan nung i-let go, kaya kasi having sacrificial giving. Bakit? Something important to you, that you are what? Willing to let go, even though it has a very sentimental value or it's very important to your life. For example, service. Importante sa yung oras kasi gusto mong mag-attend ka sa labas pero nandito ka. That's sacrificial giving. Okay? Yung mag-attend tayo kahit alam mo na mas mag-i-enjoy ka doon sa ano mo. Kasi fleshly living. So mag-i-enjoy ka doon sa kaibigan mo. Maglalaro kayo ng kung ano man, basketball or mag-party kayo doon. Pero nandito ka, bakit? Kasi you are willing to give your time, which is important, sa ano? Sa kapalit ng ano? Enjoyment ng flesh. That's why it's called sacrificial giving. Kung may sacrificial worship, sacrificial thanksgiving, di ba? Pagpasalamat, and sacrificial giving. This is for the Lord. I am giving this. This is important for me, but I die in the cross with Jesus Christ, di ba? So you're denying yourself and you are acknowledging God the Father and His will. So because we are living with the purpose of God, we are now what? Living not by our own, but with our Lord Jesus Christ. Kaya po kaya natin gawin ngayon to. Magbigay ng oras na hindi naman importante. Sa tingin mo hindi yan importante, but for God, this is important. One, we are God's children. Okay po? Sana po, sa pagbibigay natin, mga kapatid, always remember God's love that you forgive. Okay po? Okay, habang naghihintay po tayo sa music. So, ang ating medyo malalim ang music po natin dyan. ang giving songs, with a grateful heart. Simula na with a grateful heart. Ba't siya nag-grateful chance? Hindi ka na magdapat pagkukulang ng habang ang oras mong pagsinta. Masurihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakang mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos, ang kata
mo ako sa aking karumihan. Iniwin mo ako nang di kayang tumbasan. Katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan kay walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Biyaya mo. Amen. Mali yung version. Okay, let's pray po mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kung saan kami po ay nagkaroon ng pagkakataong muling kayo ay papurihan, sambahin, at i-glorify ka. Hallelujah, Lord God. Heavenly Father, we are praying for the offerings that gathered here for this Faith House, Lord God, in Emmanuel. Bless this offering, Lord God. Gamitin po ito sana sa maayos at maluwalhating pamamaraan tungo sa iyong kaharian, Lord God, na nagre-represent po ng inyong blessings, providence sa aming lahat, Lord God. Pakaingatan niyo po ang mag-handle po ng finances, Lord God, sa offering na ito na kung saan gagamitin po sa pagpapalawak, gagamitin po sa inyong pong ministeryo, Lord God, the ministry of Emmanuel, O Lord Jesus. Dahil dito po, Panginoon, matutugunan po ang mga pangangailangan ng aming church, Lord God, through the Holy Spirit who will guide the person who will administer to this financial needs of our faith house, Lord God, in Christ Jesus. All these things we are praying. Amen. Amen. Ayusin mo yung pangalan na ayun nga, sa ang ginigil pag si Joyce yung nag-intro. Nakaraos tayo. Okay, pwede na po tayo umupo kasi pakikinggan po natin ang testimony ng mamimili ako kung sino. May testimony, alam. Mamimili ako kung May sino. bago. May bago. Testimony pa, di ba? Bago muna. Ang bago. Okay? Inanyayahan ko ang ating bagong kapatid na si Ate Tis. Tis, di ba? Yung totoong pangalan. Ate Maritis. Ate Maritis. Dito po tayo sa harapan. At konti pakilala lang po, pangalan, kung Tis ba talaga o Tess? Ano po talaga? Taga saan? Ano pong trabaho dito? Sino nag-invite? Amen. Anong kiss? Tis Pipir. Natural na natural yung tete. Natural. Sa'yo? Isang mapagpalang umaga po sa atin. Amen. Si kapatid na Martes, taga Perla. Si kapatid na Danica po. Amen. Ay, Cedric ka ba lang? Diyan ako. Pampanga para sa Cedric. Amen, sige. Okay ka lang? Sa'yo lang nakakatinig. Hindi. Sige, dyan ka lang po ate. Laptop ako lang. Ay, Uy! Single po, meron po kayo. Amen. welcome natin ang ating kapatid.
mahirap sa buhay. Dapat apat ang kamay. Kaya ako, may mga mic na. Oh, how beautiful. Are you Lord? It's your love. It's your love. Oh, how glorious. Are you Lord? It's your power. It was your love that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Okay, mga kapatid, ipag-pray po natin si Ate Marites, Lord God. Amen. Hallelujah. Okay, amen. Hallelujah. Heavenly Father, hallelujah, Lord God. Purihin ka, O Lord God. Praise you. Heavenly Father, we are gathered here, Panginoon, in your presence, Lord God. Pinagpanalangin po namin ang aming kapatid na si Ate Marites, Lord God. Sa kanyang buhay, Lord, dito po sa Saudi Arabia, naway maging maayos po ang kanyang kalagayan. Patnubayan niyo po siya, Heavenly Father, sa kanyang araw-araw na siya po ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang OFW, Lord God. Let your Holy Spirit guide her, Lord God, in every day of her life, from where she is working until the night or the day that she is going to go to sleep, Lord God. Kayo po ang laging manguna sa buhay po ng aming kapatid na si Ate Marites. Panginoon, pinapanalangin po namin, Lord God, na wala pong, alam po namin, Lord God, na wala pong imposible or pagkakataon or chances, Lord God, kundi lahat po ay may purpose according to your will, Lord. Pinapanalangin namin, Panginoon, na naway ang inyo pong kalooban ay si Ate Marites po ay hindi lamang po ngayon makapagbisita, tapos magpatuloy po ang kanyang pag-a-attend, pagsisimba, na makilala kayo, Panginoon, magkaroon siya ng relationship sa inyo, aming Panginoong Diyos Ama, na magkaroon po ang aming Ate Marites ng uhaw na makilala kayo personally. Uhaw na kung saan mamumutawi sa kanyang pagkatao ang pagkauhaw na siya ay laging lalapit, mananalangin, at aalamin niya po ang purpose niya sa buhay through you, our Lord Jesus Christ. Thank you very much po. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid niya sa Ate Marites. Babayan niyo po siya, Lord God. At ang kanyang family, Lord God, in Philippines. Pakaingatan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng maayos at proteksyon sa kanilang health, Lord God, every day of their life, Lord. At naway pakahipuin niyo po ang puso't isipan ng kanyang family, Lord God, na makilala din po kayo in Jesus' name, Lord God. Makilala ng kanyang family ang kabutihan kung gaano kayo kabuti sa amin bilang aming Panginoong lumikha. Thank you very much, Father. Thank you. Hindi po kami kaya magsabi ng thank you, kundi basta, Panginoon, alam po namin, hindi po ito sapat, pero thank you, Lord God. Thank you, Heavenly Father, for your love, your grace for us, Lord. Thank you po sa buhay ng aming kapatid na si Ate Marites, Lord God. Sana po hindi po ito ang huling pagbisita niya, pagkos ito lamang po, Panginoon, ang simula ng kanyang buhay na siya ay maglalakad patungo sa inyong kaharian, Heavenly Father. Thank you po, Lord God. All these things we are praying in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Announcement? Testimony. Testimony or testimony? Which one? Basta may Testimony or testimony? Siyempre, ang Opo, birthday please be na seated. birthday! Happy birthday, Joyce! Birthday na naman. Yan yung birthday niya. Isang buwan yung birthday niya. Happy birthday na! Ngayon yung birthday na. Happy birthday! Pangalawang birthday niya this month. Si John.
The whole month, the whole August. Testimony ka na. Wala nga, tapos na di ba last? Hindi Wala. Iba yung last. Hindi mo nga naman kayo last. Ito mo na ngayon. Testimony po tayo. Kasi po mauna kasi wala pong oras. We are really hectic. Wala po ba? Wala. Magpa-practice pa kayo. Walang May testimony. practice pa. Proceed na po. Walang ginawa ang Panginoon sa inyong buhay. This week. We are blessed. Nagugutom ka na, Isa. Di ba nagmamadali kayo kasi may ano pa kayo? Kaya nga. Pero wala na ba? Wala? Announcement? Kasi nag-enroll. Announcement ko. Na-order na yung ano nyo. No-order na, Dad. Bukas darating yun. So, Salamat sa early gifts. wala decision na. Meron pa po ba? Pati yung t-shirt. I-try ko na. Oo nga pala, announcement natin. Paano nga pala? Yung sa t-shirt natin, sa SOL, Nauna ba? kailangan na makumpleto yon. Pero abunuhan mo muna. Para lang magpatuloy kasi nakakaya naman. T-shirt. Ay, maganda. Thank you. Army Green na verde. Alis my green. Parang ganyan, pero hindi ganyan. Okay, Army Green siya. Ipaklong green yun. Ha? Ipaklong green. Parang Army Green na... Salamat ko. Ano sila? Sabi ko, abunuhan ko lang muna, pero magbabayad kayo. Sayang yung dress. Okay, yun po, para lang matapos yung ano natin kasi nakakaya dun sa nagpa-print. Siyempre, nag-list tayo dun, di ba? Naglagay ba kayo, Ate MJ? Mga sizes nyo? Yes. Kaya lang. Sige po, ayun. Meron pa po ba announcement? Okay. Amen. Sige po. First of all, thank you, Ate Tess, na nakarating na po dito. Amen. So, hindi alintana kung gaano po kalayo yan si Ate Tess, ha? Kasi po, kung gustuhin nga naman ng kapatid na umatin, Yes, for the Lord, for the glory of the Lord. No? So, hindi po tayo nag-ano. Ate Tess, wala po tayong tinataas dito, ha? Wala po tayong ini-relihiyon. Wala po relihiyon na tinatawag dito. Relationship lang po. Yan, kausapin mo si Aisa para magkakaroon ka rin ng mga wisdom and knowledge yan galing kay Aisa. Hindi wisdom tooth. Amen. So, additional announcement since po, yung tayo po sa grupo po natin. Kukumustahin ko lang po yung bawat ministry. Yung lalo sa households. No? Households po natin. Sino po yung nakaatas na households? Ministry yun. Si Ate Aisa, di ba? Wala kayong school, di ba? Hindi rin siya aware na siya pala yung nataasan sa households. Uulitin ko nung last time na nag-meeting, household si Ate Sheila. Since Ate Sheila is umalis, in-over niya kay kanino? Wala? Wala, okay. Sige po, i-take over po natin, Ate Chester or Ate Aisa. Si Ate Aisa kasi paalis na. So, hindi na natin bigyan halaga. Support for Ate Che o kaya si Ate Chris Marie. Pagtulungan niyo po sila Ate Joyce na nandito pa rin naman kayo. Kung any decoration po na i-ano natin, pwede natin baguhin. Halimbawa, ito po kasi matagal na rin po natin ito. Kung meron kayong mga any ideas na pwede natin i-apply dito, idulog natin sa heads, ministries, Very creative yung Okay, since na kompleto tayo, kompleto, wala rin tayong mga bisita, kasi nga, ina-avoid muna natin mag-invite. Through our lang, muna, sa ating organization lang muna, para po, so, any one of you naman na gusto talagang tumayo dito mag-preach, kaya minabuti kung hindi na muna mag-invite. So kung dito sa internal po natin, kung sino yung mga kapatid, kung sa tingin nyo kayo ay overload na sa work ninyo, halimbawa, sa ministries po natin, i-divide po natin yun. Pag-usapan po natin na sino yung pwedeng ihalili o kaya iantas. Tulad kay Kuya Alan, siya po ay aalis papuntang bakasyon. So unti-unti nang in-endorse kay Ate Cindy. Amen? So, advance ba kung may isang advance lang para ma-cook up agad yung task doon sa isang
Ngayon, sa amin kasi sa Transpo, wala na kaming ibang choice na pwedeng pagsasalinan ng mga mag-rapid at saka ano po. Ang inaano ko po, yung mismo sa ministry po natin. Halimbawa, sa finance, Kuya Edwin, kailangan niya ng tulong para sa ano. Kuya Alan will be on vacation. So, sino yung willing na pwede ko na sa finance? No? Sa music, wag po tayo manawa na talagang tayo kailangan mag-invite para sa mga manunugtog po natin. So, continuous po sa mga kapatid po natin. Kung sino yung may mga talent po talaga, kaya po kayo nag-aral ngayon. Nag-aral ngayon ng SOM. Kasi this is a one-way day na kayo po ay makapag-invite ng mga Levites po para sa music. Ano pa? Musician, admins, ano pa po, housekeeping. Pag-uusapan niyo po yung kayong tatlo sa housekeeping kung paano po yung arrangement na gusto niyo gawin. Kasi we are in the year of 2024. Ito pong decoration po natin is the year of 2022 pa po ito. Magulat na lang tayo ako. Pagbalik natin sa 2022. 23, okay. Siyempre, 24. Anong pagbabago ng 24? Oh. Amen. Amen, praise God po. So, kung wala na po, sige po. Amen? Closing prayer and coach, please. Amen po. Let's bow our head in the presence of our Lord. Our Father in heaven, Lord Jesus, our God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Tama, Panginoon, ang aming preacher ngayon, Lord God, na si Kuya Gibo, Panginoon, Lord God, na maraming, Panginoon, kaming dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God, sa mga biyaya, sa kalakasan, Panginoon, and even, Panginoon, sa mga struggles, sa mga circumstances na nararanasan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kahit pinagdadaanan namin ito, Panginoon, Lord God, nandyan ka, kasama ka namin, Panginoon, sa bawat struggle na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi lang po, Panginoon, sa amin, kundi, Panginoon, sa aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon, sa kanila, Panginoon, sa walang sawang paggabay, Lord God, sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayong araw na ito, Panginoon, Lord God, sa aming Transpo, Panginoon, ang aming Pastor Flems, ang aming Kuya Ed, Panginoon, Lord God, sa walang sawa, Panginoon, Lord God, ng paggabay sa kanila, at patuloy na paggabay po, Panginoon, ang aming hinihiling sa kanila, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ng aming mga kapatid, Panginoon, na naghanda ng aming pagkakainin ngayong araw na ito, Panginoon, Lord God. Ibalik niyo po, Panginoon, sa kanila yung kalakasan, Panginoon, Lord God, at nawa, Panginoon, yung aming kakainin, Panginoon, Lord God, isustansya, Panginoon, lamang, Lord God, na aming makuha, Panginoon, sa mga pagkain nito, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa aming Kuya Gibo, Panginoon, Lord God, na ginamit mo, Panginoon, at patuloy sana, Panginoon, Lord God, na magpatuloy siya, Panginoon, ng pag-ahatid, Lord God, ng salita nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa victorious, Panginoon, Lord God, na aming service ngayong araw na to, Panginoon, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord. We praise you, Lord God. We deserve all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay, taas po natin mga kamay para po sa ating benediction. Sabi po sa 2 Thessalonians 16:17, Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who love us and give us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father.
ika'y papurihan sa kalamitan. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalamitan. Aking kamay, itaas ka, ang pangalan mo'y walati. Ikaw, O Diyos, ay dakila. Sayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Sa paglay! Maganda na lang kayo sa napakawin. Tagay mo lakas o Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasi lahat ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Sapagkat sayang magbigay papuri. Langis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ka ang ngalan mo magpagkailanman. Sapagkat sayang magbigay papuri. Labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Magpagkailanman. Hallelujah! Thank you, Lord. Picture. Namatay? Lubat. Picture. Zero. Pero picture. Coach,